ito daw pong palasyo ay nanindigang walang kinalaman sa plano ng ombudsman na na re-investigation sa pakikipaglaban daw po ng dating administrasyon, sa ipinagbabawal na bato. So ito, pakinggan po natin. Ang ombudsman po kasi ay isang independent body, constitutional body. So wala pong, hindi po kailangan nilang mag-report. Kasi di ba, biruin nyo mga kababayan na, ang pagkakaalam ko para mag-iimbestiga ulit or investigation, ito pong ombudsman patungkol po dito sa pakikipaglaban o madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato daw po kung may nalabag. Ngayon mga kababayan, maliwanag naman po ang sinasabi ni Atty. Claire Castro na wala daw pong kinalaman dyan ang palasyo. Dahil nga, alam naman po natin na ang ombudsman ay isa pong independent body yan mga kababayan na kung saan may sariling desisyon, may sariling galaw, at may sariling pag-iimbestiga at hindi po nakokontrol ng kahit na sino man. So ngayon, ituloy pa natin. Sa Pangulo kung ano po ang gagawin nila mga aksyon. Dumistansya ang Malacanang sa plano ni Ombudsman Crispin Remulla na muling imbestigahan ang kampanya ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa iligal na droga. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isang constitutional body ang Office of the Ombudsman at hindi kailangan ng approval ng Pangulo sa kanilang gagawing aksyon. Handa naman ang Malacanang na makipagtulungan sa ombudsman sakaling kailanganin ang tulong ng mga ahensya ng pamahalaan kung matuloy ang kanilang planong reinvestigation sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration. Kung ano po ang kakailanganing tulong ng ombudsman sa mga law enforcement agencies to get the, let's say, data or facts or reports, yun naman po ay ipagkakaloob. Pero para po ipagpaalam pa sa Pangulo ang gagawin ng ombudsman, hindi po saklaw ng Pangulo ang anumang aksyon na gagawin po ng ombudsman. Kasi nga may independent body, ito pong ombudsman. At saka ang pagkakaalam ko mga kababayan, ang ombudsman may separation of power po yan. Kaya hindi po pwedeng diktahan yan ng presidente o hindi pwedeng utusan ng presidente sa kung ano man ang gagawin nito pong si Ombudsman Boyeng Remulla. Ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, kung mag-iimbestiga ulit ang Ombudsman dito po sa madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato, yan naman po ay karapatan po nila. Lalo na at meron po mga pamilya ng, or mga pamilyang naiwan ng kanilang mga kaanak na naitumba nung panahon po ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon mga kababayan ay humihingi ng hustisya at nananawagan ng hustisya. Ano po na mapapanagot yung iba pang mga sangkot bukod po kay Digong, dapat mapapanagot din yung mga mismong nag-implement po nito katulad or mismo mga nasa sa likod po nito na katulad ni na Senator Bato de la Rosa. So ngayon ituloy pa natin. Samantala, iginiit ng palasyo ang pagiging independent ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Yusek Castro, hindi maaapektuhan ng political statements ni Pangulong Marcos ang desisyon ng ICC. Ito ang naging tugon ni Yusek Castro nang hingan ng komentaryo tungkol sa isa sa mga argumento na inilahad ng defense team ni dating Pangulong Duterte sa kanilang pag-question sa jurisdiction ng ICC Pre-Trial Chamber. Sa naturang argumento, binanggit ng kampo ni Duterte ang naunang pahayag ni Pangulong Marcos kung saan sinabi nito na hindi makikipagtulungan ang kanyang administrasyon sa investigasyon hinggil sa madugong kampanya kontra iligal na droga. Kahit naman gamitin nila yan mga kababayan, Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, nagbabago din ang sinasabi at nagiging desisyon ng presidente depende sa sitwasyon. Kahit siguro kayo naman mga kababayan, dumarating din yung time na nagbabago ng biglaan yung mga desisyon po ninyo, depende po talaga sa nangyayaring sitwasyon. So ngayon, kung magbago man ang desisyon ni PBBM, hindi na po niya kasalanan yon. Ang may kasalanan niyan, etong sinadating Pangulong Rodrigo Duterte, dahil saglip na manahimik sila, irespeto nila yung pamumuno ni PBBM, ano ba ginawa nila? Maaga pa lang, sinisiraan na po nila ang presidente. Kaya kahit sino po talagang presidente mga kababayan, magbabago rin ang desisyon at pananaw. So kung yan po ay kanilang gagamitin, depende na po ito sa ICC kung paano po nila itong i-evaluate. But sa aking pagkakaalam ay hindi po sila sumusunod or hindi po sila nai-influence ng anumang political statement. Tama! Samantala, wala pang naglalabas ng reaksyon mula sa kampo ng dating Pangulo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kasi biruin nyo mga kababayan na kung hindi nga umubra yung petisyon ng mga senador para i-house arrest na lamang, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito po sa Dahig. Diba? I-house arrest na lamang sa Embassy ng Pilipinas dyan sa Dahig. Kung yun nga hindi pinansin ng ICC, sa tingin nyo, papansinin pa kaya ng ICC yung ebidensyang gagamitin daw kuno ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung salita ni PBBM na hindi raw makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC? Maliwanag nga mga kababayan na ang desisyon at sinasabi ng presidente ay nag-iiba depende sa sitwasyon na nangyayari mga kababayan. Ngayon, kung matatandaan nyo, di ba ilang beses na nananawagan itong kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patalsikin itong si PBBM bilang presidente at kasama pa nga po doon itong si Digong. So ngayon, hindi po may iwasan ni PBBM or ng presidente na magbago yung desisyon po niya, lalo na at yung tao na humihingi ng proteksyon niya o gustong protektahan siya sa kamay ng ICC ay isa sa sumisira sa kanya at nananawagan na patalsikin po siya. Kahit akong presidente mga kababayan, kaysa protektahan kita, mas maganda pang makulong ka doon. Diba? Kahit akong presidente, kaysa protektahan ko yung tao na yan na may pananagutan naman, mas maganda, makulong ka na lang doon. Bahala ka dyan magbayad sa kasalanan mo. Hindi ko naman kasalanan yan, kasalanan mo naman yan at gusto mo pa akong patalsikin, o bahala ka makulong dyan. Kahit ako mga kababayan ng presidente, gagawin ko rin yan. Diba? Alam naman natin na si PBBM sa poll hindi naman talaga nakialam dyan. Nagkataon lang talaga na ipinadaan yung arrest warrant ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Interpol. Kaya naaresto etong si Digong at nagkataon na meron po tayong responsibilidad na kailangang gampanan mga kababayan dito po sa Interpol. So ngayon, wala pong kasalanan dyan ng administrasyon ni PBBM kung naaresto man etong si Digong. Ang may kasalanan dyan, yung mga kaalyado ni Digong na pinurubok etong si Digong, na siraan at patalsikin etong si PBBM. Alam nyo, kung hindi naman sana hantong sa ganito kung naging kontento lang sana si dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpahinga, manahimik at aminin sa kanyang sarili na tapos na yung kanyang term. Kung hindi lang sana naging ganid yung mga anak niya, hindi sana siya makukulong dito sa International Criminal Court. Baka hanggang ngayon pinanindigan ni PBBM yung sinasabi niyang hindi makikioperate ang Pilipinas mga kababayan or hindi makikipagtulungan ng Pilipinas dyan po sa kahit na ano pa mga hakbang na gagawin ng ICC. Gaya nga po ng sabi ko, may Interpol, kaya sorry, si dating Pangulong Duterte, dapat talaga siyang magbayad at dapat din naman niyang harapin yung mga pananagutan po niya. So bukod pa po dyan mga kababayan sa issue po na yan na kinakaharap ni Digong, ito nga po yung isa sa sinasabi rin natin na posibilidad na sumira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating po sa huli. Kasi maliwanag naman mga kababayan, namunti ka ng maamin ni Harry Roque na yung matinding korupsyon ay nagmula sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinipilit lang kasi ni Roque sa kanyang sarili na sa administrasyon ni PBBM naging talamak yung korupsyon. Maliwanag naman na alam ni Roque sa kanyang sarili na sobrang korap talaga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito i-play natin mga kababayan. Sabay-sabay na po yan, no? Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. Di ba? Ano yung sabi ni Harry Roque dito? Na alam naman po natin na yung korupsyon ay nagsimula sa panahon ni Tatay Digong dapat. Pero bigla niyang isiningit mga kababayan yung Marcos Jr. No? Sabay-sabay na po yan, no? Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos diba? Jr. Sabay-sabay na po yan, no? Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. Sabay-sabay. Diba mga kababayan, alam din kasi ni Roque. Alam naman ni Roque yung totoo Pinipilit lang kasi nila na sa administrasyon ni PBBM nangyari yung korupsyon. Hindi nila alam mga kababayan na yung matinding korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na doon sa build na sinasabi mga kababayan, na kung saan natuto yung mga kontratista na mangurap, natuto yung mga
congressman, mga kababayan, na magsingit para sa mga walang kakwenta-kwentang proyekto na hindi alam kung saan napunta. Ano po, at natuto yung mga senador, mga kababayan, na mag-insert ng malalaking halaga. So ngayon, sa panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nangyari yung iba't ibang uri ng korupsyon, especially nandiyan na nga yung pharmaceutical 'Di ba, yung scam, yung Pharmalim, na kung saan, mga kababayan, kitang-kita naman habang naghihirap yung mga kababayan Pilipino natin, kitang-kita kung paano nakawan ng kinabukasan ng taong bayan ng mga panahon na yon. Ngayon, mismong si Roque, alam niya yan. Siya na nga rin na nagsabi dati na yung Pogo, mga kababayan, ay malaki ang kapakinabangan ng opisina ng presidente dahil yan ay nagdadala ng cash flow sa opisina ng presidente. Alam din ni Roque yan. At ngayon, alam ni Roque, mga kababayan, na yung korupsyon ay nagmula sa administrasyon ng kanyang tatay. Sabay-sabay na po yan, no? Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. Di ba? Sabay-sabay. Di ba? Alam niya na kurap ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga siya, mga kababayan, di ba? Kung makikita nyo, yung asset niya konti. Pero nung naging spokesperson siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, biglaan yung paglobo, mga kababayan, ng asset nito pong si Harry Roque. So ibig sabihin, sa administrasyon ni Digong nangyari lahat ng matitinding korupsyon, pagpayag na pagpasok ng Pogo, yung Pharmalim, at yung mga proyekto, mga kababayan, build, na kung saan palpak po yung iba. Diyan lahat nangyari sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam ni Harry Roque yan. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano pang masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Ano po ang komento ninyo, mga kababayan, hinggil dito sa sinasabi ni Roque na yung sabay-sabay na nangyaring korupsyon nangyari pala sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? So comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo hinggil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin.